Kung follower ko kayo, alam nyo na mahilig akong mag-observe ng characteristics ng iba't ibang product. Tapos iniintindi ko talaga yung product para ma-explain ko siya sa inyo. Now, meron akong tanong sa sarili ko, ilang buwan na to, bakit kaya laging sobrang dami ng nag-check out sa shop ko ng Hikari nitong ultra fresh nila, hindi ko naman siya laging binivideo. Kumbaga hindi naman siya natututukan nung TikTok ko. So, eto yung napansin ko sa kanya. Number one reason is it really looks good on the skin. Sabi ko nga sa inyo, kapag naganto kayo, di ba, parang magiging fresh yung atake ng skin nyo. Para kayong naka-filter na pinkish-pinkish glow ang atake. Number two, guys, is affordability. Alam mo, ang Pilipino, ang character natin, mahilig tayo sa magagandang mga products, pero napaka-conservative spenders natin. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong fan ng mga mamahaling mga produkto. Pero gustong-gusto natin yung magandang klaseng produkto. Na-realize nyo yung hirap para sa mga CEO sa Pilipinas. So yan, pakita ko muna sa inyo yung difference ha. Ito yung merong side na Hikari, tapos ito yung wala. As you can see, parang nag-brighten ng ilang tones yung side na nilagyan. Pero nakikita nyo, walang bakas na parang may nilagay. Parang skin mo lang siya originally. Tapos, etong side na to, kita ang pores, may redness. Ayan, nakikita nyo, mas kita yung mga imperfections. Dito parang conceal siya. So ayan yung difference kapag ka naka-ultra fresh. Number 3 reason kung bakit sa tingin ko is tinatangkilik siya ng Filipino market is because of the character of the brand. Yung CEO nung brand na to, ano lang sila, low-key, humble, maganda yung character nila na nagre-represent dun sa brand. So ito, affordability, yung kagandahan niya, and yung mismong character ng brand. In short, hindi tayo hirap tangkilikin yung brand kasi affordable, maganda ang lapat sa skin, at the same time, maganda rin yung character ng brand.